Hello mga kumari, galing pala ako sa wheat market, bumili ako ng ham. Pero yung utos ni Amo doon ako bibili sa mall, sa market sa mall. Pero hindi ko siya sinusunod dahil alam niyo na pag dito sa Hong Kong, ikaw ang magdadala ng budget pang palengke. Tapos pag hindi ka maghanap ng medyo mura-mura, ay palagi ka na lang hihingi ng amo mo pag naubos yung pera. Kaya ako, nagmamasid ako kung saang market ako pwede makabili ng medyo mura na ham. Napakalaki ang gap ng presyo guys pag sa mall ka bibili sa wheat market dahil sa mall ito ay $30 pero sa wheat market mabibili mo lang siya ng $22. So napakalaki ang gap ng presyo. Ito guys, hinahati-hati ko ng dalawang hati para sa sandwich ng aking alaga kasi napakataas ng ham na ito. Parang pwede maging dalawang piraso pag hinahati mo sa isang ham. Isang piraso lang ang pwede kasi alam naman natin yung square ng ham maliit lang, hindi din pwede na yung bata. Napakaraming ham ang makakain dahil siya ay medyo maalat. Ayaw ng amo ko. So, nakasave ako ngayon. Ito talaga ang ginagawa ko linggo-linggo para maghanda ng pagkain sa aking alaga araw-araw. So, hinahanda ko na yung pwede kong maibigay sa kanya sa bawat papunta namin sa school at siya ay makakain muna. So, yan. Ito ay budget sa isang linggo pero hindi siya nauubos kung ang aking lang alaga ay kakain. Pero minsan na kasi si among kong babae kakain din kaya minsan hindi siya abot ng isang linggo. Minsan din bibili ako ng manok or beef na para ibabudget ko sa kanya sa loob ng isang linggo. Imamarinate ko tapos babalutin ko ng isa-isa. Ganito dito sa Hong Kong guys, pag yung amo mo ay sobrang busy sa trabaho, lahat ng technique para sa bata, ikaw ang gagawa, ikaw ang magmamanage kung ano ba ang dapat mong ipakain sa bata sa tuwing breakfast, sa lunch at saka sa dinner. Katulad namin na kami lang dalawa sa loob ng isang araw, minsan nakakarating yung magulang niya sa bahay ay alas 11 na o alas 12 na ng gabi, kaya ako lang talaga nakakaalam sa mga gusto niya, yung mga paborito niyang pagkain na minsan akala ng magulang ay hindi kakain ng kanyang anak pero napakalakas palang kumain. So sanay na po ako na may mga ganito sa bahay. Yung paborito talaga ng alaga ko is chicken wings, kaya hindi kami nawawala ng chicken wings. O minsan yung tatay niya ang bibili by pack, yan ang bibilhin niya. At saka yung medyo mahal-mahal kasi ang alam nila guys. Alam talaga nila na pag ako ay bibili, dun ako sa pinakamura kasi takot akong maubos yung pera na ibibigay nila at hindi ko rin ugali na laging humihingi. Kaya minsan napagalitan ako ng amo ko na bakit daw hindi ako magsasabi na naubos na pala yung pera para mabigyan nila ako ulit. Pero ang sagot ko, yan talaga ang problema sa akin kasi ayaw ko talagang humingi. Kahit man yung pera na yun ay para sa inyong anak, nahihiya talaga akong humingi. Kaya yun, sanay na sila sa akin. Sa mga gusto pala mag-apply papunta dito sa Hong Kong, ay ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-apply na po kayo dahil napakalakas ng hiring. Huwag kayong matakot na kayo ay ma-terminate dahil hindi tayo mamumulobi pag tayo ay na-terminate dito. Meron tayong bayad. Huwag ka lang bumaba sa bahay ng amo mo nang hindi ka nababayaran para ikaw ay magkaroon ng baon pa uwi ng Pilipinas. At bago ka umuwi ng Pilipinas, mas maganda sana na makahanap ka ng ibang amo dito kasi meron ka pang extension na 14 days. Yung visa mo, hindi yan mag-expire agad. So gamitin mo yung 14 days para maghanap ng ibang amo para pag uwi mo sa Pilipinas, maghihintay ka na lang ng visa pabalik dito at magtrabaho uli. Yun ang mga kadalasan ginagawa sa mga ex-abroad na terminate. Kahit ex-abroad na guys, pwede pa rin ma-terminate. At ako ay tapos na. Maraming salamat sa mga nanood. See you on my next vlog. Bye-bye!